Magandang gabi mga ka-agimat, mga kamutya. Eto na naman po ulit ako, si Pepeng Agimat TV para magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol dito sa mutya ng kasoy. Ito pong ipinakita ko sa inyo, itong mutya na ito na buto ng kasoy. Ito po'y nailagay ko na dati sa aking short video. Dahil lamang po sa napaka-iksi ng paliwanag, kaya po inalis ko doon. Mas maganda po kasi dito dahil may ipapaliwanag ko ng maayos kung ano pong tinataglay ng mutya ng kasoy. Ito pong mutya ng kasoy na ito po hindi po ito sinadyang korting ganito o sinadyang gawin. Hindi po ito kinorting ganito. Kitang-kita nyo naman po na wala ditong ano. At saka kita nyo yung gitna niya. Kahit ilawan natin. Yan, tingnan nyo, di ba? Meron siyang ano, yung gaya ng mga buto ng mga ng mga prutas, gaya ng mga yan, sa kasinga, tapos yung sa mga sitaw, yung meron siyang ano sa loob, yung parang sa gitna, yung parang ano na yan, itim. Kaya po ito po ay hindi po ito yung sabihing ginawa lang. Ito po ay sadyang ganito na, nang ito'y napulot ko lang ko ito. Ang kapitbahay ko kasi namin dito sa Batangas ay may makaramihan dito, may mga ganito, may mga tanim na puno ng kasoy. Ito po yung aksidente ko lamang na napulot. Ang mutya ng kasoy po, ito po yung nagtataglay na pampaswerte sa trabaho, sa negosyo, at sa pag-ibig. Pag sa trabaho po, ito po ay napakagandang gamit. Dahil po ay madali kang makakagaanan ng loob ng iyong mga kasama o yung mga boss. Dahil po mutya ng kasoy ay nagtataglay ng kapangyarihan sa panghalina. Ito rin po ay napakainam, lalo na kung sa negosyo. Dahil ito po ay pinaniniwalaan na ito'y mainam na pampaswerte. Dahil makakita ka ng kasoy, di ba? Yung kasoy nasa labas ito. Ibig sabihin, kapag kayo halimbawa nagninegosyo, marami man kayong mga katabing tindahan, halimbawa sa palengke, pag kayo may taglay ng mutya ng buto ng kasoy, kayo ang mapapansin ng mga mamimili. Yun bang kahit nasa kung saan man kayong pwesto, halimbawa sa palengke, intindihan nyo ang magiging pansinin ng mga customer. Ganun po yun. Kung sa pag-ibig naman po, ito po yung nagtataglay ng kapangyarihan sa panggayuma. Kung ikaw ay lalaki at mangliligaw ka, mainam na may gamit ka na mga ganitong klaseng gamit, pampaswerte, panghalina na yan, at panggayuma. Dahil madali kang magugustuhan ng iyong nililigawan. At kung ikaw naman babae, at medyo mahinang dating mo, hindi ka ligawin, kailangan mo magtangan ng mga pampaswerteng mutya para dumami ang mga manliligaw mo. Ako po hindi ko hindi ko kayo inuudyokan na para magkaroon ng mga babae o lalaki, kumbaga ay maging babaero, maging lalakero kayo. Hindi po sa ganun. Ako lamang po ay nagbibigay sa inyo ng kaunting kaalaman para po kung sakaling ganun nga ang sitwasyon ninyo, kahit paano ay magkaroon kayo ng self-confidence. Kasi para kasing pag ganyan, lalaki ka, lagi ka nababasted. Syempre, parang panghihinaan ka ng loob. At kumbaga ay mahina ang loob mo na manligaw
Sa mga babae naman po, ganun din. Nagiging mahiyain at nawala yung tiwala sa sarili dahil po hindi ka pansinin. Kaya mas maganda po, kahit papaano ay mayroon tayong ginagamit na mga gabay para magkaroon tayo ng tiwala sa sarili natin at hindi tayo nagiging mahiyain. Ito rin pong mutya ng kasoy. Ito rin po ay napakainam nitong gamit pagdating sa pag-aaral. Gaya ng nabanggit ko na, para kang ikaw laging nangunguna dahil nakita nyo, nakalabas na nga laging nasa unahan ng buto ng kasoy na ito. Di ba? Ang buto ng ang kasoy laging nakalabas. Ibig sabihin, ikaw ang laging una, kumbaga. Ikaw ang mangunguna, ikaw yung laging sa eskwela man, ikaw ang laging mangunguna sa klase. Ganun po yun. Para magkakaroon ka ng hindi mo inaakalang katalinuhan. Tunay po yun. Kasi, kapag ikaw ay nagtataglay ng mga mutya, lalo na kung legit talaga, yan po ay gagana yan. Para kang yung bang parang may nagtuturo sa iyo kahit na hindi mo man marinig ang salita. Kunyari, tanong ng teacher sa school o ano may exam man yan, kung ano man. Ikaw ay parang ang dali sa utak mo yung mga sinasabi ng teacher mo. Kaya madali kang makakasagot o ikaw ang mangunguna sa inyong klase. Dahil po sa iyong mutya na dala-dala. At isa pa, magkakaroon ka ng self-confidence. Mawawala ang hiya mo o kaba mo pag tuwing may mga kung anumang event. Sana po may natutunan kayo sa aking ibinahagi sa gabing ito. Maraming salamat po sa aking mga bagong subscribers. Sa mga dati ko ng subscribers na walang sawang sumusuporta sa akin. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe na nanonood din naman ng videos ko, paki-subscribe din po. Maraming salamat po at magandang gabi.